Isa ka ba sa may jowa o karelasyon na takot o nangamba sa status ng relasyon nyo? Naks na. Yung tipong ramdam mo na malabo na sa inyo ang forever. Char. Ano-ano ba ang mga dapat gawin upang manatiling matatag ang relasyon o samahan? Marami pa rin ang hindi alam kung paano magkaroon ng tamang way para mapanatili ang magandang samahan. Yung feeling mo na tila may kulang, hindi mo makuha ang tamang formula upang makamtan ang kasagutan papunta sa forever. Na! Mga habit na dapat meron tayo upang maging strong ang relasyon. Laging itatak sa isipan na pag may jowa ka na, ay dapat sharing kayo sa mga bagay-bagay, mapapangarap sa buhay, tunguhin o plano sa buhay, at pagpapahalaga sa bawat isa upang maging masaya at patatag ang relasyon. Diba? Dapat mag-grow kayong dalawa in a positive way at maging both mature. Next. Once na pumasok ka sa isang relasyon, ay itatak mo sa utak mo na lahat ng pangarap mo ay para sa inyong dalawa. Una nito, itanim sa utak ang salitang atin, namin, o tayo. Imbis na akin, sayo, or inyo, or mo. Diba? Kasi ini-inform mo siya na lagi kang kasama sa mga pangarap mo sa buhay niya. Sa pangarap mo para sa inyong dalawa. Diba? Tapos, hindi lahat dapat ikaw ang nasusunod. Dapat support each other imbis na magkanya-kanya kayo, diba? Sharing of plans and everything. Helping each other dapat, diba? Huwag yung bala ka dyan. Kung kailan mo ko ayain or kung kailan mo magpatulong, edi sabihin mo, huwag ganon. Dapat meron kang initiative na tulungan siya kung kinakailangan, diba? Hindi, huwag yung kailangan na magantay pa, diba? Dapat huwag kang makasarili, na sarili mo lang iniisip, diba? Dapat same goals in life kayo upang strong ang samahan. Number 2, physical touch. Holding hands, yakap, halik at lambingan, mahalaga pa rin, di ba? Kasi kung magjowa kayo mag-asawa, normal lang yun sa inyong dalawa na magkaroon ng mga ganun-ganun. Kasi ang holding hands, malaking impact yun. Pagiging sweet, di ba? Yakap, halik, mga ganun, lambingan. Kasi nga, showing of affection has a big impact sa relasyon. Being sweet to each other ay malaking tulong upang yumabong ang relasyon. O, diba? Parang halaman lang. Sana all may halaman na kailangang payabungin. Parang pag-ibig lang, diba? Really kay sweet ka kung tinuwag. Ang pagiging sweet ay hindi lamang para sa mga younger couple or kabataan. Dahil ito ay para sa lahat, kahit kulubot na. Sana all talaga, kahit kulubot na. Na kahit tumanda na, maputi na ang buhok, sweet pa rin, diba? Manatiling sweet, loyal, faithful para sa forever. O, diba? Sana all may forever. When we say loyal and faithful, may kaibahan kasi yan. Pag sinabing loyal is, pwede siyang magloko, pero babalik sa'yo kasi nga loyal siya. Pero pag sinabing faithful, kahit nandyan na yung palay, tutukain mo na lang ay hindi mo kayang tukain kasi nakafocus mo ka sa kanya. Siya ang ginagawa mong mundo. So, kahit marami man dyan temptation is wala kang gana kasi nga, dun ka lang sa mahal mo. Hindi ka naaakit sa iba kasi yung mahal mo lang ang gusto mo. Diba? Sana all may ganon. Iparamdam mo sa kanya na lagi kang nandyan para sa kanya. Diba? Number 3, keep the excitement. Dapat laging exciting ang buhay niyong dalawa. Mag-date pa rin para naman laging sweet, diba? At saka exciting ang araw niyo. Tapos magbigay ng regalo. Tapos having surprises with your jowa or asawa. Sana all may surprise. Greetings during special events or even during normal days lang. Halimbawa, pagising sa umaga, sabihin mo lang ng good morning, I love you. Naks naman, sabay kiss. Gino. Kagilok. Kiligon mo na siya, balig wamport. Para inspired siya sa maghapon. O, diba? Mga simpleng words yan, pero malaki ang impact o tulong sa relasyon para yumabong at makamit ang forever. O, diba? Yung tungkol naman sa special events, kagaya ng anniversary,
or Valentine's Day, or kung ano-ano pang mga special events sa buhay niya at sa buhay mo, lalo na sa inyong dalawa, di ba? Pang-apat, laugh together is a good for a long-lasting relationship. Have fun together. Special bonding moments nyo ay mahalaga. Siyempre, di ba? Tapos, sharing your sense of humor is important para hindi niya isipin na akala ko ihi na lang magpapakilig sa akin. Kung napapansin nyo na kahit pangit siya basta magaling magpatawa, na hindi mo na mamalayan na nahuhulog ka na sa kanya. Kasi nga, malaki ang tulong ng pagiging having a sense of humor, di ba? Tapos, dapat patawanin mo siya na may halong kilig, di ba? Hindi lang puro tawa, mukha na kang baliw, di ba? Para maglokso-lokso ang isang kasing kagol sa kalipay o kagilok. Di ba? Imagine na lamang magilok ang isang kigol sa kalipay. Muna yung mga sikreto para masaya at tumagal ang inyong relasyon, di ba? Number 5. Sweet message. Simple message through text, chat, or email ay malaking impact upang tumibay ang relasyon. Diba? Kasi halimbawa sa umaga pa lang pag-gising mo, i-text mo na siya, i-chat, or email, social, email. Diba? Pero mas madali kung chat na lang. Lalo na sa mga LDR or long distance relationship. Kasi ika nga nila, ang time or pagbigay mo ng oras sa iyong karelasyon ay mahalaga para ma-maintain yung magandang samahan. Diba? Kasi ito yung nagpapaalala ito sa kanya na mahalaga siya para sa'yo. And that's the secret for long-lasting relationships. Doon ka magpuyat sa taong mahal ka at mahal mo. Huwag sa taong walang label or walang kayo. True. Pang-anim, makipag-usap ng mahinahon. Kasi hindi naman natin maiwasan ang samaan ng loob or tampuhan sa isang relasyon, di ba? So, kaya dapat pag-usapan sa mahinahong paraan. Dapat tubig ang isa, pag-apoy ang isa. Huwag salubungin ang galit, di ba? Mapagtimpi dapat. We should apply the fruits of spirits for happy and successful relationship. According to Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Fruits of spirits, kagaya ng love is kind, kung ano-ano pa yun, marami yun. I-research nyo, di ba? Dapat, kasi makiramdam ka rin. Baka naman kasi kulang sa tutok, kaya tinupad. So, number 7, mapagpatawad. Nobody is perfect, kaya dapat maging considerate ka dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Lawakan ang pangunawa. Tapos, pang-8, malaking bagay ang ipagluto mo ang iyong partner. Ito yung kailangan mo siyang ipagluto. Dapat luto sa kusina ha, hindi puro luto ni Lord. Hindi lang puro kasitan. Dahil pag nagutom yan, mauwi yan sa hiwalayan. Sabi ng iba, bahalag saging basta loving. Char! Unsa lagi kung gutom mo na kamanlupan mo ng kaldero, di ba? Gutom yun. Muwa mo lagi nila. Kung mo lang gugma ko ng sweet kung wala ka noon, di ba? Mo na nga. Hindi mo kailangan maging magaling magluto. Tapos, ang mahalaga, nag-effort ka para sa kanya. Sabi nila, kahit lutuan mo lang ng noodles, ang mahalaga, hindi siya nagugutuman. Kasi pag nagutom, aguy, manlupad lagi ang kaldero, mawa ang gugma. Maging positibo ang pananaw dahil yan ang mag-build for better relationships. Diba? Pang-siyam, compromise or magkompromiso. Matutong magkompromiso kung meron kayong disagreement o hindi pagkakaunawaan. Huwag ipagpilitan ang gusto mo dahil lang sa pride. Kasi nga, yung iba, ito gusto ko, ako masunod dapat. Huwag ganon. Dahil walang mangyayari kung ganon kayo. Huwag ipagpilitan ang gusto mo dahil lang sa pride. Lalo na kung hindi naman talaga nakakatulong sa sitwasyon o relasyon ninyong dalawa. Just respect each other's differences. Tapos, respect your partner when it comes sa mga views and outlooks or opinion niya sa buhay. Pang-10, save time for both of you. Simpleng bagay pero malaking tulong upang mapalago ang closeness at sweetness sa relasyon niyong dalawa para going strong ang relasyon. Ipakita mong mahalaga siya at higit sa lahat iparamdam mo dahil action is more powerful than words, diba? Pang-11, celebrate together. Huwag kalimutan ang mga special events para ipagdiwang. Sabi ko nga kanina, dapat batiin mo siya
or dapat i-celebrate yung mga bagay-bagay or mga special events sa buhay nyo kagaya ng anniversary or kung ano man yan kagaya ng Valentine's Day kasi mahalaga yan para sa magkarelasyon. 12. Huwag magbago. Kung gaano ka ka-sweet sa umpisa ng inyong relasyon, dapat walang magbago. Lalo na sa time and attention and also appreciation and intimate moment nyo. Char! Intimate! Speaking of intimate moment, kung panay tutot kayo nung una, nung bago pa lang kayo, dapat ibigay mo yun sa kanya para hindi siya magduda or mag-overthink na meron ka ng iba or wala gana sa kanya dahil hindi mo na siya mahal. Kasi kadalasan isipin ng magkarelasyon, bakit dati ganun siya? Bakit ngayon nagbago na siya? Kaya dapat walang magbago, diba? Hanggat maaari, maintain your relationships in a better way, diba? Nagsalita! Next naman. According to my research, na mahalaga talaga yung maintenance, hindi lang kung ano-anong mga bagay dyan sa paligid ang may maintenance. Dapat ang relasyon, yung dalawa ay maroon pa ring maintenance para mapanatiling bago at maganda ang takbo ng buhay nyo. Diba?